Dito na tayo sa last part. After ko mailagay yung tatlong tornilyo dito sa ibabaw ng throttle body, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Hihigpitan ko yan mga boss, pero dapat sa paghigpit yung tama lang. Pag okay na, iayos ko na sa pagkakabracket itong injector pipe para hindi siya gagalaw-galaw. Meron lang naman yan dalawang nut na number 10. Higpitan nyo lang ng maayos at hanggat maaari mga boss, lahat ng nakabracket dito sa intake manifold at dito sa throttle body, huwag yung kalilimutang ilagay yan. Hindi kasi makukumpleto ang trabaho nyo pag may nakalimutan kayong ilagay. At kung makikita nyo, inilagay ko yung dalawang bolt na number 12. Dito yan sa bracket ng throttle body. At ito naman pinakita ko mga boss, yan yung socket wire sensor ng EGR. Dapat wag nyo kalimutang ilagay yung mga socket wire connection na mga binunot nyo dito sa throttle body, pati dito sa EGR. Wag nyo kalilimutan yun mga boss para hindi kayo magkaroon ng problema. At ito namang dalawang bolt na ipinakapit ko dito sa thread nya. Diyan yan sa bracket ng throttle body, hinigpitan ko na yan mga boss. At pag okay na, pwede ko na ngayon i-connect itong mga socket wire ng injector. Siguraduhin nyo lang mga boss na kapag i-connect nyo na itong socket wire dito sa mga injector nya, dapat maayos yung pagkakalapat nyo nyan. Importante mga boss na dapat itong socket wire connection nyo dito sa injector, nakalak yan ng maayos. Kasi pag nabunot yan mga boss, isa lang ibig sabihin yan, hindi nyo na ilak ng maayos. Ang mararamdaman mo nun, papalya itong makina. At pag okay na, dito naman ako sa EGR pipe. Bawat dulo niyan mga boss, meron niyang nut na number 10 at wag na wag yung kalilimutang ilagay yung gasket niyan. Importante yun mga boss para hindi siya magkaroon ng singaw. Tapos pag nailapat mo na ng maayos itong EGR pipe mo, pwede mo na ngayon ilagay yung apat na nut niyan. Bawat dulo kasi niyan dalawang nut mga boss. Pag okay na, i-check mo ngayon yung mga nakabracket dito sa intake manifold, yung bolt na nakalagay dyan, bolt and nut, higpitan mo ng maayos. Number 10 lang naman yan, tsaka number 12 yung mga bolt and nut dyan. Tapos kung makikita nyo, inilagay ko na itong socket wire dito sa fuel rail. Lipat naman ako dito sa inlet hose ng air filter mga boss. Kung makikita nyo, inilagay ko na yan, pati yung connection dito sa turbo. Pati yung hose na nakakonect dito sa valve cover mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan. Basta lagi nyo tatandaan mga boss, yung mga clamp dito sa inlet hose, siguraduhin yung nahigpitan nyo yung mga clamp nyan. Siyempre naman, pati yung mga socket wire na binunot nyo, huwag yung kalimutang ilagay. Pag okay na, isunod ko na sa ilagay itong bracket ng engine cover niya. Meron lang naman yung dalawang bolt na number 12. Pag naipakapit nyo na sa thread niya, gamit ka ng socket wrench sa number 12, tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa fuel pump filter ni customer na tinanggal ko dahil nga sa nakakaabala yan. Sasalpak nyo lang naman yan mga boss. Tapos yung dalawang socket wire connection, ilagay nyo, pati itong dalawang fuel hose, tsaka yung dalawang clamp nyan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na rin gamit yung plier. At gaya nga ng sinabi ko, yung mga socket wire connection na binunot nyo, kung may natitira pa, ilagay nyo na yan mga boss. Basta siguraduhin nyo lang mga boss, lahat ng socket wire na binunot nyo, maayos ang pagkakalapat nya. Kung okay naman, pwede mo na ngayon ilagay itong turbo pipe nya. Nakakonect yan dito sa throttle body mga boss. At mayroon yan nakalagay na tigdalawang clamp. Rubber kasi yung connection yan dito sa throttle body mga boss kung makikita nyo. Kaya kailangan maayos yung pagkakahigpit nyo sa mga clamp nyan. Importante na wala yung singaw mga boss. At ito namang number 12 na bolt na hinihigpitan ko, yan yung bracket nitong turbo pipe. Importante mga boss na mahigpit yan para hindi gagalaw-galaw itong turbo pipe mo. Pag okay na, wala ka nang nakalimutan, o ipump mo na itong fuel pump filter mo. Kailangan tumigas yan mga boss bago mo siya i-start. Medyo mag-hard starting yan mga boss. Kaya ang diskarte dyan, ipump mo lang siya ng ipump habang yung makina ini-start. At kung makikita nyo mga boss, iniikutan ko itong makina para sigurado ako na yung mga socket wire na pinagbubunot ko ay nakalagay. Mahalaga kasi yun mga boss para sigurado tayo na aandar nga itong sasakyan na ginawa mo. Maganda na kasi yung palagi kang sigurista pag gagawa ka. Para hindi ka na nag-iisip kung anong dahilan. Kasi ganun din naman kapag hindi umandar yan, mag-iisip ka pa. O di para sigurado, check upin mo na itong buong makina. Lahat ng pinaggagalaw mo, i-check mo maigi kung okay siya. Lalong-lalo na kasi mga boss dyan, yung mga socket wire. Kasi ayan na magbibigay ng warning sa dashboard mo kapag meron ka dyang hindi na ilagay. Di man problema ka pa nun. At kung sa palagay mo, okay naman. O, pa-start na natin itong makina. Sige, pre-start! O di ba mga boss, okay na siya, umistart na itong makina. Okay ka rin. Kumakawin kong pare ko. Tuwan-tuwa. Sinisingil daw siya ng 20.
Palinis lang nito ginawa ko. Nakita nyo naman mga boss, dahil nga sa nagbabawas itong langis niya, valve cover gasket lang ang pinalitan ko dyan. Maliban doon wala na. Dilinis ko lang yung EGR, intake manifold, throttle body, etc. Ayun lang. Bale ang ginastos lang ni customer dyan yung valve cover gasket, throttle body cleaner at gasolina na pinalinis ko dito sa parts. I-check ko na itong makina mga boss. I-switch off ko itong makina tapos i-start ko ulit yan. Pero i-rev ko muna. Nakita nyo naman, di ba? Okay naman siya nung nirev ko. Switch off ko na itong makina para magkaalaman kung aandar pa ito. Yun, okay naman siya. Wala naman siyang palya. O ngayon, switch off ko ulit itong makina. Pwede kasi tsamba lang yun. Kaya lang, talagang okay siya mga boss. Kaya lalabas na ako dito sa sasakyan ni customer. Inabot na kasi kami dito ng gabi mga boss dahil nga sa nilinis ko pa itong muffler niya. Ipakita ko sa inyo yun mga boss, grabe carbon. Kaya ginabi na kami masyado at hindi ko na naipakita yung pag-road test namin. Pero naging okay na itong sasakyan ni customer. Tinesting nga namin ito sa mga akyatin sa mga tulay. Kaya nga tuwang-tuwa itong kumpare ko dahil sa reckless ito magmaneho. Bumalik daw uli yung dati niyang hatak. Kaya lang, gaya ng sinabi ko, yung timing belt nito, may problema na rin, kailangan na rin niyang palitan. Kaya naka-schedule ito mga boss, abangan nyo naman sa timing belt. Sa ngayon mga boss, kung makikita nyo, inoobserbahan namin itong sasakyan ni customer. Dahil nga sa kapapalit ko lang ito ng valve cover gasket, ayun ang inaabangan ni customer kung okay na ba talaga at wala na ba siya talagang tagas. Wala naman ako magagawa mga boss kasi ang customer naninigurado yan. Ako naman madali akong kausap para wala siyang masabi. Sige, tingnan natin kung magkakaroon pa ng tagas. Ang problema, inaabot na kami ng gabi nga hanggang sa nag-road test na kami at syempre nagutom na ako. Ayun, gastos na naman siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari lang naman at nagkaroon ka naman ng pakinabang sa video, huwag mo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!